At sa puntong ito, alamin na natin yung ating magiging lagay ng panahon. Makakasama natin si April Enerio. April, magandang umaga. Magandang umaga din, Audrey. Sa ating balita, lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Mario alas 12 na madaling araw at patuloy ng lumalayo ng ating bansa. Para alamin naman kung ano inaasahang panahon sa mga susunod na oras, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Good morning, Sir Jory. Ano pong weather condition natin ngayong Lunes? Yes, magandang umaga April, magandang umaga Pilipinas. At para po sa araw na to, inaasahan natin na itong Calayan, Batanes, at itong Babuyang Group of Islands, kasama na rin dyan yung dalawang lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, ay magkakaroon pa rin ng mga paminsan-minsang mga pagulan dulot po ng habagat. Samantala itong Metro Manila and the rest of the country, makakaasa po ng magandang lagay ng panahon, maliban lamang po sa ilang areas na makakaranas ng mga isolated rain showers or thunderstorms. And Sir Jory, ngayong Lunes, nakataas pa rin po ang gale warning. Sa mga baybayin ba, medyo delikadong maglayag ngayong araw? Okay, apektado pa nga rin ng habagat itong extreme northern Luzon. At dahil po rito, itong Bashi, Balintang Channel na to ay inaasahang mataas pa rin yung mga pagalon, malakas pa rin yung paghangin, kaya po delikado po ito sa mga maliliit na sasakyan dagat. The rest ng ating karagatan ay safe na po na mag-travel. Okay, that's good news. And Sir Jory, dahil huling linggo na ng Setyembre, ano bang inaasahan nating weather condition ngayong linggo? Well, sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang panibagong LPA or mga LPA na magiging bagyo dito po sa Philippine Area of Responsibility. So, inaasahan natin na magiging maganda yung lagay ng ating panahon. Ito pong buong archipelago, magandang lagay ng panahon this week. At maliban lamang po kung may mga susulpot po mga bagong weather system na magpapaulan po sa atin. At Sir, kaugnay ng nabanggit mo, meron po ba tayong nakikitang panibagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Ayun, sinabi ko nga na magiging maganda yung lagay ng panahon natin this week dahil although meron po tayong tinitingnan isang LPA dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi naman po natin inaasahan na ito'y papasok ng PAR o makaka-apekto po sa ating bansa. Ang kanyang magiging track ay pa-northward. Ito po yung aming initial analysis unless po na magbago po yung kanyang direction at bilis. Pero so far sa ngayon, kumaga mararanasan po natin yung magandang lagay ng panahon this week. At isa pa nga po palang karagdagan, yung sa ating forecast model, there is a possibility na magkaroon o may isang mabuong LPA dito sa labas ng PAR. At ito po yung titingnan natin. Okay, so tututukan po natin ang magiging development sa ating weather condition. Pero tulad ng sinabi ni Jory, makakaranas naman tayo ng fair weather ngayong linggo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Magbabalik kami makalipas ng isang paalala. Ugaliing mag-monitor ng panahon sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Antabayanan rin ang aking susunod na update mamaya nga alas 8:30 ng umaga. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang umaga. Maraming salamat, April Enerio.